This program is brought to you by Land Bank of the Philippines, PhilPost, and the Municipality of Causwagan, Lanao del Norte. Nung bata pa ako, talagang ganyan na nangyari sa Causwagan na meron talagang mga gulo. May mamatay sa Christian, mag-revenge na ng the other side. Ako, ginawa ko na lang. Wala pa nung naupo ako, hindi ko natinigil. Wala nang supply. Dahil 30 days, nag-operate ang Philippine Army, walang minutos, walang araw, walang buwan na hindi pumutok yung 105. Ito, binasag ito talaga ng 1.5. So ang nangyari, may order sa amin na magkanya-kanya kami magtago. Yung MILF, inatake po nila yung coastal towns dito sa Lanao Norte, katulad ng Causwagan. And marami pong mga casualties. May mga nasugunugan ng bahay. Armed Forces naman is, siyempre, pinigilan nila yon. So marami pong namatay nun. Kaya nga hindi ako nakapagtapos ng pag-aaral dahil gira doon, gira dito. Kaya may gira kasi yung dito sa amin, medyo nahihirapan ng mga taga rito kasi kulang yung tulong ng gobyerno. Maraming korupsyon, kahit may ibigay naman ng gobyerno sa amin ito, hindi makakarating. Nung pumunta ko rito after the attack, nakita ko na walang tao. Looks like it's a ghost municipality ang Causwagan. Ang nakita ko lang dito ang mga sundalo. Karami-raming sundalo. Wherever you look, there is no opportunity. Wherever you look, there is depression. Now we declare ourselves the most peaceful municipality in the whole Lanao del Norte. We no longer are the barometer for violence, but we are now the barometer for peace. Kung noon ang Causwagan ay kinatatakutan dahil sa kabi-kabilang labanan, iba na raw ang siste ngayon. Imbis na baril ang dala-dala, kalaykay at pala na ang kanilang sandata. Ako po si Doc Eddie. Alamin natin ang formula sa isang mapayapang bayan ng Causwagan. Isang galing po. Isang baryo sa Iligan bago itinatag na bayan sa Lanao del Norte noong 1948, ang Causwagan ay dati ng tahimik, mapayapa at progresibo. Sa katunayan, ang ibig sabihin ng salitang Causwagan ay progreso. Before, kung hindi ka makakita ng firearms, ang mga inatupag ng mga tao noon ay ang paano sila magkakabuhayan. It's increasing. Dito sa Causwagan, ipinanganak si Mayor Romel Arnado. Tatay niya ang pinakamatagal na nagsilbing alkalde ng bayan, si Dr. Maximo Arnado Sr. Mainam daw ang samahan ng mga Muslim at Kristiyano noon dito. Matutulog nga yung Christian and Muslim sa isang bed. Walang na pag-iisip na masama. Nagbigayan yun, nagtulong-tulungan, pati yung mga Maranao. Municipal Planning and Development Coordinator ng Causwagan, si Junesio Fuentes. Ang ama niya ay taga-suporta at laging kasama raw ng tatay ni Mayor Romel noong araw. Nagsimula raw gumulo sa kanilang bayan dahil sa away sa lupa at politika. Because the early settlers in this place are the Maranaos. The Sakada came in, the Christians came in, and then they bring in them with them the know-how, how to title the lands without paying attention to the early settlers. The early settlers were not compensated well, and that's how it started. Meron ng mga patayan, may mga grupo ng mga politicians na may mga goons. Noong 1971, isang convoy ng mga botanteng Muslim ang tinambangan malapit sa isang army checkpoint sa Barangay Taho.
Halos 6 na po ang napatay. Karamihan, mga babae at bata. Ang mga Ilaga, isang paramilitary group ng Kristiyano, ang sinasabing nasa likod ng Takob Massacre. Siyempre, mainit ang dugo namin on that time. Kailangan may higanti natin yung mga kababayan natin mga Muslim na pinagmamasakir. Inaabot ni Commander Aguila ang kainitan ng hidwaan ng mga Kristiyano at Muslim. Recruit nila ako. 3 months ako nagtitraining sa kanilang mga instructor ko galing Malaysia, galing Libya. Malalim ang sugat na bunga ng nasirang relasyon ng mga Muslim at Kristiyano. Pag ang mga Maranao, pag makakita ng mga Christian, sabi nila, uy, Christian yan, mamatay tao yan. Pag ang Christian naman, huwag tayo dyan kasi mga ano yan, mga barakuda yan. Sa 13 barangay ng Kauswagan, 7 ang nasa coastal areas kung saan nakatira ang mga Kristiyano. Ang 6 na barangay ay bulubundukin at 70% ng residente ay Maranao o Muslim. Hindi na raw bumalik ang dating katahimikan sa Kauswagan. Lumagana pa nga ang kahirapan. From 1979, after the year of 1980s, yung poverty incidence natin lumawalagpas almost 80% na yung mga tao hindi na makakain yung iba. Yung mga elementary school, papasok sila, nagkukulaps dahil walang pagkain. Pinapapasok sa eskwelahan, nagutom. Walang tsinelas, karamihan. What happened in the coastal areas is also worse in the mountains. Marami ang nawala ng pag-asa at umalis. I immigrated to the United States just like any other OFW. I see it na opportunities on the foreign soils. Wala akong nakita kasing opportunity. Sa tala ng census, ang higit na 27,000 populasyon ng Kauswagan noong 1990, naging 18,000 na lang noong 1995 at 15,000 noong 2000. March 2000, inukupa ng MILF ang munisipyo ng Kauswagan. Hostage ng mga rebelde ang may 300 katao, kabilang si Dionisio at ang kanyang pamilya. Para sigurong human shield, I don't know kung anong nangyari. Pero mayroong mga planes na doon, mga fighter planes, may bomber plane na doon sa taas. Military. Ready na ng military na ibumbang munisipyo. Nailigtas ng mga sundalo ang mga bihag. Tumagal ng 4 na oras ang standoff sa pagitan ng MILF at ng militar. Nagdeklara si Pangulong Estrada ng all-out war laban sa MILF at naging ground zero ang Kauswagan. Naging internally displaced na yung mga tao. Nawawala na yung pag-aaral ng mga bata, yung mga kabuhayan nila sa bukid, wasak yan lahat. At hindi yung mga farmers hindi na makapunta doon sa bundok upang ng kanilang mga farms. Nang maunsyame ang Memorandum of Agreement on Ancestral Domain sa pagitan ng MILF at Administrasyong Arroyo noong 2008, umatake ang mga rebelding Muslim sa Kauswagan. Sinunog ang mga bahay. Nagkaroon ng nakawan. May 30 Kristiyano ang namatay. Kawawa talaga ang bayan. Oo. Nang mangyari ang pag-atake ng MILF, bumisita si Romel sa Kauswagan. Talagang naawa ako sa bayan. So I decided to group all the leaders I know to discuss about how we could help the community. And then it ends up with me decided to run for mayor. Hindi naisip ni Dionisio na mananalo si Romel. Halos walang Muslim na bumoto sa kanya. Kasi palaging Maranao ang nanalo. Nanalo siya without the use of money. Nang manungkulan na si Mayor Romel bilang alkalde ng Kauswagan, pinangako niyang buburahin niya ang kultura ng karahasan at diskriminasyon. Or we promise to the people that in this administration, we will treat everybody the same or equally. Dito nabuo ang Sustainable, Integrated, Kauswagan Area Development and Peace Agenda o SICAD pa, ang roadmap sa pagbangon